booking nga na may nagkaroon pala sila ng issue ni dating Vice Governor Martin Villiste. Na syempre, according to Chris, syempre mas kakampihan niya yung kanyang mga anak. Nung binanggit ni Bimbi yung he's a good guy, makulit lang but he's a very good guy. So sabi, naku, I have to save my son, sasali ako. So pumasok si Chris Aquino, kumuha ng upuan at umupo doon. It's July 1st! Di ba? Ito na naman po ang fantastic and relevant for pagdating sa chikahan. Bago ang chikahan, mga Marites, bati muna tayo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong venerable Professor Ambet Nabus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Hello, July! July na! Nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kaya naman, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay ninyo? Hit that subscribe button at notification bell para sa inyong chikahang walang hinto at walang tulugan. Charot! Walang inaantok! Salamat po sa mga waiting. Maabot na tayo ng sandang mahigit. Sa mga waiting. Kicking. Ito na po, mga Marites, ang isang linggong Chismis! Ano ba talaga? Chismis ba o chika? Chismis! Sorry po. Galing na La Union. Ano ginawa mo sa La Union? Nag-surfing ka? Yung mga pamangking ko. Yung mga apo ko. Nag-ano tayo doon nakiramay. Mga fans ng mga artistang wala sa bagong GMA7 Station ID, nagtatanong, Prof, at isegue mo yan. Kalat na si Jeneline Mercado ay lilipat daw sa ABS-CBN. Yan. Kasi magka-connection yan Kasi nga lumabas, nagre-react ang mga fans ng Kapuso Network. Iisa-isahin ko to Kapuso na wala sa hashtag GMA Station ID 2024. Nandiyan dyan wala dyan si Jeneline Mercado, Carla Abellana, Aisel Santos, Marie Chris Garcia, Megan Young, Michael Daez, Max Collins, Ara San Agustin, Ia Villania, Drew Arellano, Carmina Villaruel, Cassie Ligaspi, Mavilion, habang nanonood daw siya at manonood siya sa yung mga taga-Agila sa atin. Na yun na nga nakita ko yung statement na nilabas, di ba? So, ano ang tingin nyo dito? Chismis lang ba ito or what? Wala ka naman. Hindi, go lang, go. Ikaw na. Hindi, go na. Dahil naka-green ka. Go! Ladies first! Hindi, nalaman ko na yan na hindi totoo. Wala daw katotohanan na si Jeneline ay lilipat sa ABS-CBN. Wala daw ganon as of this moment. Although talagang wala. Wala daw. Ngayon, although hindi ko pa baka hindi pa lang pumipirma ng kontrata, baka na under negotiation pa lang, pero walang katotohanan na lilipat siya ng ABS-CBN, walang katotohanan na kaya wala siya sa station ID dahil magta-transfer siya. Ito ay pinag-uusapan natin ngayon. Pwedeng bukas ganito pa rin. Pero syempre, sa mundo ng showbiz, nothing is permanent. And final, hanggat hindi mo nakikita doon sa estasyon yung tao na yun at pumipirma. Syempre sa ngayon, wala talaga daw. Pero hindi nga natin masabi kung ano ang magiging resulta ng negosasyon. Ngayon, si Carla Abellana, bakit wala dyan? Na ang alam ko din, parang mayroon siyang ibang schedule. Kaya hindi nakasama. Ibang schedule para sa Station ID? No. Ibang schedule siguro nung shoot. Prior commitment siguro. Kasi kung titingnan din natin, maaaring yung mga iba, hindi na talaga sumwak yung mga schedules nila. Kasi hindi naman sila pwedeng hintayin forever. Correct. At nangyayari naman talaga yan. Ganun lang yun. Nagkataon lang marami. May naghanap din kay Yasmin Cordy. Nakausap ko siya kanina and
sabi niya, kasi nga naka-leave siya ngayon. Dahil di ba nga nabuntis siya, nanganak. So, kaya wala siya dyan. Pero still kapuso. Pero yung iba kasi nagtatanong kung may part 2 daw ba yan or magsushoot sila na pwedeng isingit doon sa tumatakbo ngayon na napakagandang station ID. At kasi kung solo-solo, pwedeng isingit. Kasi halimbawa kung katulad nung effect nung kay Michael V, yung kay Ding Dong Dantes, may mga solo shots. Kasi ni Dennis Trillo may solo shot pwedeng isingit kung talagang gustong isingit. Pero hindi na siya nakakasama dun sa yung kumpleto ng grupo. Yung kumpleto na nakahawak sa dibdib. Yes. Kasi parang weird naman. Parang siyang stand-in ng Bini doon na ganon. Pero yung sinasabi natin na nabasa natin na parang press release ba yun or whatever na announcement na abangan galing dun sa kabilang kampo, ano kaya yun? Sino kaya yun? Diba? Kasi dun kinunek may malaking artista. Nagko-connect pero maraming alam mo naman marami naman netizens kasi na pala desisyon ito naman mga pala-connect. Pala-connect ko. What else is new? Pero kailangan sa pasabog nila kasi nakalagay dun pinagpipitagan ng kalibre. Usapan natin yan mamaya. Meron ba ibang option? Ano? Doon sa mga maliban kay Jeneline, meron pa ba naiisip na iba? Jeneline lang yung lumalabas sa nabasa ko. Ayun ang pinakamalakas kasi. Di ba? Siyempre, homegrown talent ng yun lang yung lumalabas Uy, pero alalahanin natin si Jeneline, marami na rin nagawang proyekto, ha? No, kaya Oo, di ba? So, Starstruck winner person. sabi nga ni PhD, hindi, sa ngayon, wala. Pero hindi natin alam bukas. Mamaya lang. O mamaya lang. Charot! Hintayin na lang natin yan. Okay. Lalabas din ang katotohanan. Dahil ito nga, si Dennis Trillo, na-hack daw ang TikTok, kaya nag-comment na may ABS pa ba? Kala ko dyan may abs pa. May abs pa. Yes. Ito naman kasing sabi kasi na-hack. Kaya hindi natin pwedeng i-address na ito naman kasing si Dennis. So, hindi tayo sure kung talaga bang si Dennis yun or hacker. Kung pagbabasihan natin yung statement na nilabas ng Agila Entertainment o management, sinasabi nga nila na na-hack daw yung TikTok ni Dennis kaya biglang parang nangelam yung hacker at may sinagot na comment. Ang tanong kasi, bakit wala si Jeneline sa station ID? Totoo bang lilipat na siya? ABS. Na sinagot ng di umano'y hacker daw ni Dennis Trillo na may ABS pa ba? Ayun. So, actually, ang daming nag-comment kay Dennis. Diyan kahit ako nung una ko nalaman, sabi ko, nakakaloka. Kasi diba, for anyone... Ayan. For anyone to be that takles, parang halor. Pero may image ba si Dennis Trillo na takles, Yun ang sinasabi ngayon. Yun ang sinasabi ngayon ng Agila Entertainment. Anong image? Ay, Agila Management ba? Nagkakamali ako. Agila Entertainment. Yun ang sinasabi nila na nahack nga daw at wala naman daw sa imahe ni Dennis Trillo ang magsalita ng gano'n. Wala naman hindi naman siya gano'n na kabarubal. Kaya let's give him the benefit of the doubt na baka naman totoo ngang nahack yung TikTok at ngayon daw ay inaayos. Hindi naman imposibleng nahack. Pero napakagaling ng hacker niya Talagang pinpoint yung sasagutin. Talaga Hindi baka kasi nung pagka-hack niya, ang dami nagtatanong, so ginanon niya. Ewan ko lang din. Close ba tayo sa mga hacker? Tinignan nyo yung naging ngayon, wala na. Hindi mo na siya mababasa. Saka yung comment section ng TikTok, TikTok na kung saan nag-comment. Wala na din, disabled na. So, disable yung hacker? No, PWD na. Alam mo, minsan na-hack yung TikTok mo, or na-hack yung IG mo, na-hack yung FB mo. Pero ikaw, pwede mo pa rin ma-access yung sarili mo. Ibig sabihin dalawa kayo o ilang kayo pwedeng gumamit kasi na-hack lang nila, may mga ibang gumagamit noon. Pero may ibang hack na... Siyempre, dapat pag hinak, di ba, change na nila yung password? Pero maaaring nila chinains, di ba? Na maaaring nakapasok lang sila dun sa certain account. Pero may mga nang-hahack na change nila yung password. So, hindi ka na, hindi mo na magagamit. Tapos binibenta sa'yo na para mabawin mo. Yes. Correct yan. Nangyayari yan. My gosh! Mga hacker na to. Talagang mga hacker Pero na to. kasi yung dialogue talaga, may ABS pa ba? Talaga naman mag-ignite siya ng todo-todong reaksyon. Intriga, correct. Anyway, ito yung statement ng mula sa Agila Entertainment nga. Yan. Sabi niya, we would like to inform the public that Dennis Trillo
Castrillo's TikTok account has been hacked around noontime today, July 1. Kanina lang pala talaga. Sabi, there were some comments made using his name and we assure everyone that it was not his doing. It is very unlikely of Dennis to make such remarks and he is a person who has nothing but kindness and respect in his heart. Ayan. We are currently fixing the matter to avoid this incident from happening again. Thank you. Kilala ko yung lingwahe. Very John Enriquez. Hi, John. Hello naman kay John. So yun. So siguro naman ngayon ayos na. At least naklaro nila yan. Okay. Ito, mga Marites, topless photos ni Gerald Anderson. Pinagpiestahan? Hot or not? Bakit? Ayan nga siya. Parang ang taba na niya, no? Hindi Parang pa- mo kung sino naman ang payat, no? Hindi kasi syempre, lalo na mga bakla, no, pinagpiestahan yung photo na yan. No? Dahil- May mga iba na nagsasabi na kahit medyo nakita naman natin na parang nag-gain siya ng weight at medyo dad bod na Ang siya, dating, ay hot pa rin siya. Although yung mga nag-comment din, hati naman, na nagsasabi na mas gusto nila yung dating katawan ni Gerald. Syempre, bata pa si Gerald, noon yung nagkakaedad na yung tao. Pero ako, Ayan, ikaw. hot pa rin yan for me. Sa akin, slight. Hindi. Gusto ko kasi mga daddy-daddy. I-refer kita doon sa isang daddy-daddy. Oo nga, yun Diba? nag-hello po. Oo. Ayan. Ikaw, Rose. Hot pa rin. Di ba? Oo. Talaga. Hot Alam mo, din. nakikita ko nga sa kanya para siyang si Leonardo DiCaprio. Saka dun sa kanyang Hindi, tsaka yung katawan niya, halata naman nag-workout pa rin at aktibo pa din sa kanya. Ba't di natin tanungin si Dean? may Dean. gym yan, Third floor, Oo, gym may- Bantawa. Correct. Oo. Ayan. Gusto ko, Hot or not? gusto ko cold. Hot or cold nito. Bahala si kaya niya naman yan. Whether hot or hindi, marami pa rin magkakagusto dyan. Exactly. Fairness. Tama naman. Diba? Ito, sige. Ito talaga pag mga hot-hot. Diba? Alam mo naman Ang yan bilis na ng mata. yan na Ang coffee na lang. yan, nasa IG niya yan. Oo, nakita ko Si din yan. ang bilis kinuha ni Diego yan eh. Si Diego, ay nagdududa na ako rito kay Diego eh. Actually, ako din. Diba, no? Oo. Ang bilis niya kapag ganyan yung mga storya. Yeah. Ang bilis niya. Samantalang pag iba, Pag iba, Wala, Hoy, demo sir, may siya. kopya po ba kayo? Oo, Pero oo. kapag Preno lalaki, naman, preno oo. naman. Nanonood ang nanay ni Diego. Oo. Oh, Diba? hindi. Finally. Si Gracie naman daw may gawa niya. may irato. May statement. Ay, bahala ka dyan, mga Marites. Ito, Bea Alonso, dinimanda din ang dating driver niya. Yes, Prof. Anita. Yan, lumabas din yan last week nung nung busy tayo sa Manila Hotel na itong ginoong The controversial. certain Mr. Efren de los Reyes na dati di umanong driver ni Bea ay nag-file nga ng demanda sa napakaraming kaso. Nandiyan dyan yung harassment, nandiyan yung tungkol sa sweldo, yung benefits, etc. etc. So, until naglabas ng statement itong tumatayong abogado ni Bea na ang pangalan ni si Attorney Joey Garcia. Oh, di ba? Joey Garcia, hello po. Ano ni Rose Garcia yan. Oh. Puro na lang Garcia. At ang sabi ni Attorney Garcia, Mr. De Los Reyes only served as service driver of the family and only for a short period of three months. 3 months lang. He was not even assigned as Bea's personal driver for her professional engagements. Thus, his claims seem far-fetched, unreasonable, if not unrealistic. It's nothing but a pure harassment case, a desperate attempt to sponge off an obvious act capitalizing on the criminal case. Ay. 3 buwan lang naman pala at never naman naging personal driver. Hindi na mahirap kapag celebrity ka. Kumbaga, hindi naman niya. Halimbawa, kung totoo yung sinasabi na hindi naman naging driver ni Bea, porket ka mag-anak ni Bea, i-connect dun sa tao na wala namang kinalaman. Yes. Diba? So, at least malinaw yung sinasabi ng abogado kasi hindi naman maglalabas ng statement si abogado
kung walang tamang basihan. Siguro hindi na lang siguro magsasalita si Bea kasi yun na, ang dami Hindi naman niya ano yan. hindi naman niya laban siguro Correct, yan. Tsaka mahirap i-spell yung far-fetched. Yun ang pinakamahirap ko. Attorney. Ano ka tayo ng portion dito na word of the week? Far-fetched. Far-fetched. Ako lagi ko minsan nagagamit yung far-fetched pero hindi ko siya naisusulat. Well, last time, audacity. Madali na yun. Nonchalant. Di ba nauso na ngayon? Halos lahat na, di ba? Nonchalant. Si Diego hindi na ginagamit Pero yun. yung far-fetched, hindi nga natin sigurado kung may dash o wala. Wala. Naglabas tuloy ng disclaimer yung dictionary. Ba parang Wala raw shalant. Walang shalant na opposite ng ano. Naglabas ng ganun? Oo. Nakita ko yan. Hindi, nakita kayo sa Jerry. GMA ba? Oo, basta. Parang basta wala raw word na shalant. Kaya walang nonchalant. Anyway. Ba't may Ang nonchalant? dami namang words ngayon na wala naman talaga sa dictionary. Pero ginagamit natin. Correct, di ba? Eme nga, wala eh. Tsaka M's, Meron di ba? ba? Eme, baka meron. Baka meron na Iba lang. lang ang meaning. Kineso, kineme. Emu. Kaya mo na yan. Charot, meron ba? Eto, Ilalagay Jessie natin. Menjola, nagbabalik sa Star Magic, mixed reactions. Sana raw si Angel Locsin na lang. PhD ang balitang to. Yan. Nabasa ko to. Yan na pala, may Forever Kapamilya, Jessie Menjola, meron ng pagwe-welcome. Although nabasa ko to sa Twitter ni Noreen Kapili. He's a writer from ABS-CBN, no? Yun. So, sabi niya, April pa lang daw, parang alam na niya. Asan ito? Inano ko yun in-screenshot ko. Sabi niya, ito na nga. April pa lang, alam ko na to. Kaya sinasabi ko na sa mga tao, kunin natin si Jessie. Ayan, welcome back, Jessie. May isa pang magbabalik soon na matagal na ring nananahimik. Ang clue, may Best Actress Award. So, dahil sa post na to ni Noreen Kapili, ang daming mga reaksyon. Dito pa lang, nakita ko na yan, daming reaksyon. Sad to say, parang ang dami na hindi favor na sa pagbabalik ni Jessie. Yung siguro yung ganitong paeklat na pahulaan pa, big star, etc. Parang feeling nila, hindi naman ano yan parang hindi naman malakas. Ang hina naman niya sa masa. Parang ganon. Although may mga nagtatanggol pa rin na, isa sa pinakamagandang mukha, magaling, may mga ganon. Blah, 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 blah. Oo, pero mas marami ang nagko-comment na sana si Angel Locsin na lang daw dahil ang dami na nga siguro talaga nakakamiss kay Angel. May nagsasabi din na hindi daw kaya si Erich Gonzalez kasi matagal na rin siya. Oo, nawala. Correct. Pero ang mas alamang na mga nagkasabi, si Nadine Lustre na yan. Please, si Queen na din na yan. Ayan na. Kasi Sa diba, madami palang choices. Kinunik lang kay Jeneline kanina. Kaya sabi ko sa inyo, mamaya hasagutin natin yan. Kaya yung sinasabing big star, hindi pala siya necessarily na galing GMA. Pwedeng mga big star talaga na nananahimik for a while. At walang current na kontrata sa ABS-CBN. Correct. Pero yung nabasa ko, wala namang sinabing magbabalik. Sabing may magpipirma ng kontrata ni isang big star. Siguro, tinanggal lang yung babalik. Alam mo, ang galing na namang eklay, no? Yung PR talaga ng Tsaka hindi naman sinabi na may mag-over the bakod. Hindi naman sinabi. Hindi sinabi. Luma-luma. Ano ba yung mga sinabi na yan? Pero yun nga, parang ako naman, parang medyo, siguro kung ikaw si Jessie, parang pag nabasa mo yung mga comment, pwede kang medyo ma-disheartened, di ba? Na parang, ba't ganun? Parang hindi ako welcome. Hindi happy yung mga tao na kung sakaling gagawa ulit ako or mag-a-active ako ulit. Hindi naman kasi siya Di ba yung gusto talaga ng tao? Diba? Hindi rin siya rater. Ang napansin kasi talaga sa kanya, parang hindi siya masa. Parang gano'n. Iba ang kanyang Tsaka hindi nga siya rater, hindi nagre-rate yung mga shows niya. Talaga ang marami talaga, Angel Nadine. Sana nga! Magaganda yan. Remember nyo, meron ako nagchika na sinasabi na si Nadine daw ang gagawa ng yung Korean yung something. Korean Beauty. True Beauty. Yun, Although, may tinanungan naman ako recently, totoo ba yung kay Nadine na True Beauty? Parang wala pa naman daw ganong usap talaga. Pero ang nakikita ko naman doon, parang
Although, sina din naman kasi, kahit medyo matured na, kumpara nung time ng ang diary ng pangit. Parang bata pa rin naman siyang tingnan. Kaya lang yung, di ba doon kasi talagang mga teenager. Pwede naman gawin. Ang magic ng makeup. Okay. Kaya ni Dondon yan. Kaya ni Dondon yan. Kasi si Beauty Gonzales na lang. Kaya ni Nadine Lustre yan. Yes. Authority yan eh. Alam niya yan. Ano gagawin ko? Hahawakan yung microphone. Sige, habang inaayos na, dire-diretso na po tayo mga Marites. Ito, Alden Richards. Plano magtayo ng business abroad. Prof, ano ito? Yes, kasi nga 'di ba, sa dalas niya ngayon na pumupunta-punta sa ibang bansa, hindi lang dahil sa Sparkle World Tour. Alam mo yan. Hindi Nag-message siya. Hello, Bubay! Hello kay Bubay! Yeah. Nagte-thank you si Bubay kasi daw pinopromote natin yung Sparkle World Tour. Sparkless. Love you, Bubay! Kasi nga si Bubay, kaibigan natin yan. Si Bubay nga kasi wala siya doon sa press con. Pero lahat siya ng nag-host. Pero lahat ng shows, siya. Yes, at meron nga yung inoklay-oklay siyang na dati niyang jowa doon sa Canada. But anyway, usapang Alden, may mga nakikilala daw kasi siya, lalo daw sa parte ng Canada, may mga parang relatives na iniengganyo siya na mag-business na rin o mag-invest. Sabi naman niya, doon sa maikling usapan is parang sabi niya na kung feasible, maganda naman ang kahihinatan at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan yung mga magiging ka-business niya, pwede naman daw niya siguro pag-isip. Pero pinag-iisipan pa. So, kung may plano, kasi nag-Hong Kong, yung Canada, pupunta sila ngayon ng Japan, pupunta pa sila ng US, etc. Hindi talaga naiiwasan na may mga siguro nag-aalok. Pero syempre, napaka-maingat kasi nire-refer nga daw niya sa tatay niya. Tsaka di ba nagsa-start na siya mag-business kasi di ba siya nagpo-produce may pa mga siya? businesses na siya. Tsaka nagpo-produce siya ng di ba? Pero yung abroad nga siguro nakikita yung kaya wag lang mga oportunista naman kayo dyan, wag yung inaano, no? Malay mo naman, legit. Kaya yung iba nga kasi, di ba? Concern ka? Pwede naman legit. Tayo na lang business partner. Wow! Pwede yung FBA. Yes. Thank you kay Debbie. Pakulay ng 1.40 na Australian dollars. Hello, Debbie. Thank you. Thank you. Eto na. Bakit ka galit? Wala lang. Hindi. Galit ka? Hindi yung galit dito, lang pakialam dito. Ay, grabe! Hindi niya kilala niya. Diba? Mabait Corona yan. Care. Okay. Mabait yan. Ryan Bang engaged na. PhD. Yes, engaged na si Ryan Bang at ang kanya non-showbiz girlfriend na si Paula Huyong. Nakakatawa nangyari tong engagement noong Friday night sa mismong restaurant ni Paula Huyong, ang Siesta, na matatagpuan nga sa may Scout Santiago. So, nung Friday night ito nangyari, sinurprise ni Ryan, nag-propose siya, lumuhod, and all. Ayan, Kailangan ba talaga ng lumuluhod? Asan na? Pag nagpo-propose, kailangan lumuluhod? Parang Papakita. Different chicks, yung babae yung lumuhod. Oo nga. Ang tsaka naman ko yung babae pa iluluhod para kunin yung engagement niya. Pero hindi yan. So, halos lahat ay masaya sa engagement na to. Lalo na yung mga kaibigan ni Ryan from It's Showtime. Of course, yung iba nga parang natitiri ay naiiyak-iyak sila dun sa ginawang proposal ni Ryan. So, everybody happy talaga para sa kanila. Gano'ng katagal na nga sila? Alam mo yan Hindi pa naman ganong katagal. Di ba ganong katagal? Parang wala pang 1 year yata. I'm not mistaken Kasi kailan lang naman nag-umamin si Ryan. Yeah, this year lang. This year lang. Baka ngayon lang umamin, pero matagal na sila nagkakamabutihan. Hindi, bago lang din. Magkaibigan na sila before. Ayun. So anyway, ang dami kasing pabor talaga sa relasyon ng dalawa. Dahil unang-una nga si Paula, nakikita nila na pagiging simple lang niya, pagiging mabait, and nakikita din naman kung gaano kalab nila yung isa't isa. At ni Ryan, kung gaano niya kalab si Paula. Saka supportive sila sa isa't isa. Yes, At saka yung business venture nila, naaalagaan nito, tututukan nito ni girl. Sinabi ba kung saan ang kasal? Ang business kasi nila ay nasa isang building. Yung Paldo na fine dining na samyupsal, parang gano'n, North Korean cuisine. Na according to you, is very authentic. Yes, super. Diba? Hindi pa nga natin napupuntahan. Alam mo, try nyo. Habi ko nga, after ko matry yun, parang hindi ko na matry yung iba eh. Ayun na. Anyway, Statement. maraming masaya talaga para sa kanila. So far, wala pang sinasabi kung kailan ang kasal. At kung saan. Pero, sa nakita ko, di ba nag-meet the parents nung Yes. last month or Sa Korea. last month or 2 months ago,
I think isa na yun eh. Isa na siguro yun sa naging preparation Senyales, correct. ni Ryan para bago siya mag-propose ay Tingin yung nagkakilala na ang kamay, kanilang pamilya. True. Yun lang. Diba? So, happy for Paula and Ryan and congratulations. O, diba? Ito pa yung mukha niya dati nung wala pang Julina. Sino yan? Si Ryan. Asan siya dyan? Ah, sa pinakalikod sila ni na James. Kasama siya sa agency? Hindi, sa hindi. programa ko yan dati. Tapos nung pinag-uusapan pa namin yung Kala ko nasa agency. pinag-uusapan pa yung issue dun sa Hindi mo na naman ako nag-gets. Mamaya na lang. Oo, itong uncut or cut. Ay, no. Ano sagot? Noon hindi pa. Pero ngayon, syempre ang haba na ng tinakbo ng career. I'm sure naman. Ano? Oo. I'm sure naman Parang okay na. pag-usapan, maliban sa engagement. Or ako? Hindi. Kaya ready na talaga siyang magpakasal. Sure ka ba? Ha? Sure ka na ba? Ay, issue talaga yan dati pa. Ano ba? Pero sure ka nga na tapos na. Oo naman. Nandali mo na yan niya. Grabe, engagement tayo. Hindi, syempre sinasabi lang kasi importante yun, no? Sa iba, okay lang. Oo, sa iba parang hindi naman. Does it matter? Okay, mga Martes. Siyempre. Ito na po Hindi. ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Di ba may isa pa? Meron pa ba? May isa pa? Bayaan mo na, sige na yung ugbo mo na. Balikan mo na lang. Oo, yan mo na. Nag-ugbo na eh. Ugbo na, oh. Sino yan? PhD? Hindi. Ako yan. Nasaan ako na ba? Ano ba? Mali-mali naman kasi. Ayan na. Ito, panindigan na natin to. Okay nga, pero Ibaba kailangan mo na. masahan. Si PhD nga yan eh. Nais matikman ang kanilang masasarap ng pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi niyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito! Ugbo 24/7! Oo, dahil dyan. Mamaya na isa, singit na lang natin. Itong ating Chick of the Week, Bimbi Aquino speaks for Chris Aquino. Oo. Mamaya na isang karugtong niya, yes? Prop. Kasi nga pinag-usapan yung naging panayam sa kanya ni kaibigang OG Diaz na sa Amerika pa, dumayo pa. Although si Bimbi nandito na ngayon sa Philippines. Ngayon, Nakabalik na siya. Oo. So ito yung interview, ang ganda ng background, chuchu, di ba? At makikita mo na at 17, very smart yung bagets. Taka mararamdaman mo yung klase ng pagmamahal niya sa mama Nanay niya, niya. kung paano niya inaaalagaan, inaaruga. Pero natouch ako dun sa portion na yung matagal na pala niyang napaghandaan silang dalawa ni Josh kung ano man yung mga pwedeng mangyari. Kunwari, hindi makaka-survive, ganyan-ganyan, na ready na raw nila mga sarili nila. Dahil yun ang nga naman, kailangan harapin mo dahil they can only do much sa pag-aaruga sa nanay nila. But for now, na-booking nga na may nagkaroon pala sila ng issue ni dating Vice Governor Mark Liviste, na syempre pa according to Chris, syempre mas kakampihan niya yung kanyang mga anak. Correct. So naging honest lang naman daw siya. Hanggang binuking na nga niya na may panibago ng doktor na makulit na Pilipino, nakatira somewhere in Makati, na ano nga yun ni Chris. At syempre pa hindi matatapos ang interview kung hindi sasali si Chris sa usapan. Actually, di ba dapat ang interview ay si Bimbi lamang? Tapos, nung binanggit na yung tungkol dun sa manliligaw o dun sa bagong love life, nung binanggit ni Bimbi yung he's a good guy, makulit lang but he's a very good guy. So sabi, naku, I have to save my son, sasali ako. So pumasok si Chris Aquino, kumuha ng upuan at umupo doon. At doon na nga niya ni-reveal na walang balikang magaganap at hiwalay na. At walang overlapping. Oo. Yeah. At ang sabi niya na yes, inamin niya na meron nga siyang love life. Hindi naman specifically love life ang sinabi or particularly Nagpapasigla sa puso niya. correct. Na isang doktor nga mula sa Makati. Kaya ang sinasabi, pwedeng siyang makauwi towards the end of the year kasi may test lang daw na gagawin. Tapos nakabantay itong si Doc. So pwedeng ituloy yung pagpapagamot sa Pilipinas. May audio, panoorin niyo. Nangyari, and he's a doctor. And I think that's part of the reason why it is easy. Kasi alam niya kung anong pinagdadaanan ko. And he's part of the reason why I'm confident na pwede akong umuwi. Kasi alam ko na there's someone who will help in taking care of me.
Yan. Alam mo, nakakatawa talaga si Chris, no? Diba? Yun Pero sabi nga ni Chris Kerber, Yeah. Di ba ba, may sakit na yan. Correct. Pero love life pa rin. At saka hindi, the way she talked in the interview, masigla siya. masigla. Although, nakita naman natin na payat pa rin siya. Pero at least, the Chris Aquino na nakilala natin, ganun pa rin siya magsalita at magkwento. Doon sa kay OG. Lalo na nung nakiusap siya dito kay Vice Governor Mark Levisa na tumigil na ng Kapopos kasi sa totoo lang naman talaga, kahit yung binabalita natin dati rito, wala naman talagang pag-amin na nanggaling kay Chris na sila ni Mark, hindi naman niya minention ang pangalan, although si Vice Governor, in all fairness po, di ba, siya naman talaga yung post na nangyayari, bibigay ng update tungkol sa kanila ni Chris na nung February pa pala sila wala na ng komunikasyon and everything. So nakiusap lang siya na tigilan na rin ng pagpapost. Tsaka nag-trending, actually ang nag-trending after niyan, si Bimbi hindi si Chris. Si Bimbi ang tapos ang daming mga magagandang komento doon sa interview, the way Bimbi talks, tsaka yung kanyang mga pananaw sa buhay, tsaka yun nga, yung more than anything else, nakita nila na maganda yung pagpapalaki ni Chris kay Bimbi. At kasama na rin si Kuya Josh. Correct. Diba? Ang saya lang, no? Kasi although may mga ibang nagkokomento nga na nakuha daw at namana ni Bimbi yung paraan ng pagsasalita, yung pagiging... Yung mannerism, yung halakhak, yung tawa. Hindi naman siguro aalis yun. Dahil unang-una, sila magkasama. 24 hours yata. Yun. Pero ako, di ba, sinabi ko nga ito minsan isa talagang hinahangaan ko kay Chris kung paano siya bilang isang nanay. Kasi makikita mo rin naman sa mga anak niya kung paano yung mga anak niya magagalang naman. Saka yung band nila. Meron pa nga siya sinabi na parang isa sa mga billing niya kay Bimbi na be nice to everyone kasi you'll never know kung saan mo sila ma-meet ulit. Sabi pa niya, tulad ni Oji. Dati na na-meet kita, starlet ka lang. Look at you. So, tingnan mo, hindi mo ako kinalimutan and I was nice to you. Kaya ayan, nandito tayo ngayon. Sinabi ni Bimbi na gano'n. Sabi naman ni Bimbi, tutuwa ako sa'yo. Hindi naman kahit sabihin natin hindi daw naging successful yung tao na yon, dapat maging nice ka pa rin, sabi Tapos niya. may sinabi siyang... pero kailangan, sabi ni Chris. Tapos may sinabi si Bimbi na gesture ni mannerism ni OG na gustong-gusto ron ni Bimbi naririnig. Nakalimutan ko lang kung ano yun Nakakatuwa si Bimbing interviewin. Correct. Yun na. Pero na-touch talaga ako doon sinabi niya noon pa sila ready na paghandaan na nila magkapatid. Correct. Di ba? Ayan yung kinalimutan mong item. Ito na, kinalimutan mo dapat. Nalampasan lang. Nalampasan lang, grabe ka naman. Sorry naman. Hindi naman sinasadya. Sa mga Marites, Vice ganda, proud na proud sa bagong show na LOL. Ano ang title? That's LOL. Meaning, di ba? Alam natin na pag sinabing LOL, laugh out loud. But this time, ang meaning ng LOL is last one laughing. Ang host nito ay si Vice Ganda at kasama ang 10 mahuhusay na comedian sa bansa. Ang 10 ito ay sina Jason Herrera ba Pepe yan? Herrera, Gerald Napoles, Kim Molina, Tuesday Vargas, Empoy, Rufa May Quinto, Victor Anastasio, Jason Gainza, Negi at saka si Chad Kinit. Si Negi ba yun? Si Negi ba yan? Si Negi itong Iba nasa... itsura niya. Oo, yes. Ay! Hindi si Negi. Parang iba itsura. No, si Negi yan. Yan. Alam nyo, napanood ko na yung first 2 episodes na ipapalabas sa Amazon Prime Video. Simula sa July 4. Alam nyo, grabe, sobrang worth it. Hindi ako nag-endorse ng Promise. So, ini-endorse mo ito? Kung hindi pa kayo nakasurprise, kumbaga, hindi ako PR niya or anything. Pero kasi, napanood ko talaga yung first 2. Sobra ka natawa. Grabe. Parang noon lang ulit ako tumawa ng ganong kabongga. Solid. Konsepto kasi ng show, magkapatawa sila. Mga comedian, magkapatawa sila. Mga comedian, kanya-kanyang patawa. Kapag ka tumawa ka, out ka na. So hindi ka dapat tatawa? Isang beses lang din. Next na matawa ka, eliminated Sino ka na. Sino ang magtatawa? Yung nagpapatawa? Hindi. Kung yung nagpapatawa, kung natawa din siya, out din siya. So, yung mga kasama. Yung konsepto. Kumbaga,
kumbaga, hanggang sa ma-eliminate at may matira, 6 na oras lang to sinut, ha? 6 na oras sila nasa loob ng bahay. Habang si Vice naman ay nanonood via monitor muna sa kanila. Tawa ng tawa si Vice. Then, siyempre makikita marami nakasetup na camera. Kung sino matatawa, may eliminate. Reality show talaga ito. Pero franchise yan eh. Ang franchise to, this is the very first Philippine edition. Pero napakagaling talaga. I think, kung magkakaroon ng season 2, at siyempre ibang set of comedians naman, I think parang mahihirapan sila tapatan itong cast na to. Kasi nandun na lahat, halos eh. Kinto na lang, nakakaloka, yun lang. Fairness naman. Tsaka di maganda yung cast, in fairness. Sobra. Kaya sabi nga ni Vice ganda, sobrang proud daw talaga siya dito sa show na to at saka sa mga kasama niya comedian. Siguro daw kung hindi siya kinuha o natap at nalaman niya yan, nakita niya, siguro daw malulungkot siya at iisipin niya, bakit hindi ako kinuha? Either host or isa sa mga comedian. Ano ang nag-iintay? Meron masakit? Grabe. Ano ang premyo diyan? Kasi reality show eh. Ano ang premyo? Isang trophy at 1 million pesos. Wow. Diba? Kasi show bongga yan. Bongga talaga. Alam mo, 6 na oras lang pero hindi mo tatagalan. Sali tayo. Sabi ko nga. Pwede tayo, pwede. Ay, nako. Hindi naman tayo agad-agad tumatawa. Naku, ewan lang. Mahirap tayo patawanin. Ay, ewan lang. Baka umpisa pa lang, eliminate. Mahirap tayo patawa. Lalo na si Junardo. Oo, si Jun pa. Subukan natin yan. I don't think so. Don't try me. Sige na. Anyway, watch me yan. Subscribe na kayo kung wala pa. Prime Video daw po yan. Magsisimula pa lang ngayong July 4. Ngayong Pero Webes, nasilip na ni PhD yan. Ay, grabe. Thank you po, Mona Maris. $1.99 na nagpakuli po sa atin. Mona Maris. Ayan. At meron na tayong 981. Tama ba ako? 900. Oo, yan. Malapit na mag-ano. Yes, salamat po sa mga nanonood sa amin ng live. Wait lang. Bakit? Natawa lang ako kasi nakita ko yung comment. Sabi ni Holly_Parrot. Sino po yung bagong BF na doktor ni Chris? Si Doc Willie Ong po ba? May asawa na si Doc Happily Willie married po Ong. si Doc Willie Ong. Ano ba? At doktora din yung asawa niya. Nagbo-vlog sila pareho. Ito si Marlene Parillo. Close ba kayong apat of or dyan camera or dyan lang sa show? Ay, naku, hindi kami nagpaplastikan lang po kami. Alam mo ba kaming apat ay non-biodegradable? Chan lang. Naka-plastic ka pala. Plastic eh, di ba? Nabubulong at hindi nabubulong. George, hindi ko mabato. Writer namin, non-biodegradable din eh. Di ba? Ano ba yan? Ano ba? Hindi ko mabasa yun. Next na nga, di ba? Yun na nga. Tapos na ba kagad? Hindi. Yan tuloy-tuloy tayo eh. Akala ko. Eat Bulaga on TV5. Kasi di ba 1 year na. Gusto mo naman mag-recess? Saan na may recess dito? Hindi. Kasi nalaktawan natin. Are you with us? Are you with us? Ano ba? Ito na. Ito mga kaibigan. Eat Bulaga turns 1 on 5. Yeah. 1 on 5. Congratulations. Bilisan. Diba? Matapos sa mga labanan nung sa title. Gay Mandam. At kung anik-anik pa. Naka-isang taon na sila. Isang taon na pala yun. Sabay-sabay nga sila nag-post kanina. Sila Jenny Ferre. Ayan. Hello kay Miss Jenny Ferre. Naku, I love you. Ito, may video eh. Sila, ano ba to? Ano ba yung video niya? Panoorin ba natin to? Mukha. Wala. Kasi lagay na ganyan. Ang ganda sana yung... Tsaka gusto ko yung ganyan na kinuha yung na picture na nakangangat. Hindi maganda yung dance number nila, no? Di ba nila TVJ? Yung ano yun? Parang animation, di ba? Animation. Yun. Wala eh. So, congratulations. Naka 1 year na uli sila. So, dagdag mo na yun sa 40 plus years nila. So, 45 na sila. Tama ba? Turning 45. Ay, hindi. 1 year pala sa TV5. 1 year. Overall, 45. Yun. Sige, dire-diretso lang. Sige, congratulations, di ba? Yeah. Road to 50, ayan, no? Ayan. Tama nga. Ay, hindi.
Hindi na balik yung Bulaga. Naguluhan na ako sa Oo day. nga. Ano ba? Sa dami. Yung Bulaga yata ang salita. Yung Eat Bulaga Yung Eat Bulaga. na Di ba title. eat sila, no? E-80 lang sila, di ba? Tama. Tsaka yung kanta. Ay, nako. Oh, sige. Okay. Saya. Okay, sige, saya. Saya na kasi makakot ba ako? Anyway, but nagpakulay si Cheska CK ng $9.99. Thank you, Cheska. Sabi niya, hi everyone, hello! Ambet, hoping na remember mo pa ako. Ay, Ay. Nagkasama tayo na may clean panahon. Ay. Diba? Talagang tinignan ko eh. Nagkasama tayo na may clean panahon Ano kay ba Nap, yun? noong kay Nap daw, noong Ah. early 90s. Kamusta na siya? In fairness, lalo kang gumanda. Ay, Sino Nap? Nap Gutierrez. wala na siya? Anyway, Wala si na. Nap Gutierrez po ay Pumanaw na Pumanaw po. na. Oo. last Okay. year pa, di ba? Early this year. Early Ay, year. Last year last pa. year. Last year year. pa, oh, yeah. Si Ambet naman po ay buhay na buhay. Grabe. alive na alive. Oo, And at saka yung booking agency niya po Ay, talaga. Cheska. Ay, nako, busy po si Ambet. Kaya kung gusto niyo po magpa-book ng mga kung anumang mga Concert, concert, whatever. Yung mga hosting parties, po, mga hosting po namin, available. Oh, yan. Sabihin niyo lang po kay Ambet. malakas po siya sa mga concert. Yes. Oo. Kung alam niyo yan. Ang dami niyang Hindi ka micro. nag-guest sa Hindi. kay attorney ng... Oo, na-promote. Yung 29. Kasi nga nagkasabay sa kangarag na ako. Hindi, ang daming microphone ni Ambet. Yeah, yun na. Oo. Muntik ko tuloy batiin yung sa amin. Yung taga sa amin. Ang daming mga iba-ibang klase. Book mic, lapel. Mahirap na mabati ko yung taga sa amin. At baka Ito na, may nakita tayo. kasunod. Kalechari. Taga-sundo ni Andrea Villante. Siyempre, hindi ko Prof, di ba? Oo, nakakalat na kasi di ba there was a time na parang ang friendship nila nako-question na sabing may something going on. Pero ito pa lang si Kyle, pag may mga request itong si Andrea na sunduin siya, ihatid siya, nauobliga. Hindi lang sa taping. Tapos yung huling pinuntahan niya, concert nga, yung kay Concert or yung fan meet? Fan meet. Kim Soo-yoon. Kim Soo-yoon. Oh, yeah. Nako. Hatid sundo pala siya doon ni Kyle. Kaya sabi, yun na lang papel niya sa buhay ng kanyang BFF di umano. Kung BFF nga. Oo, kung wala Hindi, mukha talaga. naman talaga silang BFF. Mukha naman close talaga. Ayun. Talaga sila. Hindi lang natin alam kung in the future, malay mo, bigla rin sila Or magka-developan. special friend daw, sabi ni Diego. Tangkad ni ni Actually, Kyle. bagay ha? sila eh. Bagay sila, ha? Isang super tangkad at saka alam mo na. Type ko yun Pero si, alam mo, eh. feeling ko, parang special friend nga lang. Ayun yun. Oo. Parang BFF BFF lang lang talaga. talaga. Oo. Parang walang mali siya. Oo, ako din. Ayun, Dinitingin yun ko na. eh. Pag nakikita ko sila kasi sweet-sweetan eh. Si Kyle masyado minsang may pakis-kiss, mga ganon. Meron talagang ganon na girl, Na friend. boy, Yung iyahatid mo BFF. tapos susunduin mo. Siguro. Malay mo, pagdating nila na. Malay mo sila yung pagdating ng certain age, kung wala pa silang mga jowa talaga, o di tayo Oo, naging na. pelikula na yan ni Direk Joey Reyes. Ang bida si Sharon Cuneta at Ano si yun? Si Aga Aga Mulak. Oo. Yung ganon, pagdating ng certain age. Oo, nag-decide na sila na parang... Si Enteng ang pangalan ni Aga doon. Yun. Ako naman naalala ko, my best friend's wedding. Iba Daray, pa Julia yun. Roberts. Ay, Julia! Julia! Naki-Sharon Cuneta ako. Julia Roberts ang katabi ko dito. Maganda yung pelikulang yun. One of the best. Super fan ako ng Julia Roberts. Ako din, Si, Notting Hill. si Cameron Diaz pa yung ano doon, di ba? Yes! Oo, yan. Yes. Dahil O yun, kung taga-sundo siya, okay lang. Correct. Crush ko yan eh. Sino? Talaga. Si Andrea. Hindi. Oo, sorry na Kyle. tanong ko pa. Ito na. Ito na po. Jisoo, ang Korean actor na bagong pasok sa Black Rider. Cancelled na raw kasi sa Korea. Hello! PhD. Ayan, Amerika authority yan dyan, ha? So, yeah, authority dyan. Ayun na nga. So mula nung inanunsyo na ng GMA7 na magkakaroon ng bagong cast of characters sa ongoing Black Rider primetime series na ngayong July po ay magfi-finale na. Oh, bakit pa siya Yeah. pumasok? Siguro Saan naman daw? Pasensya na. we still have 1 month eh. Oo, 1 month pa naman parang daw siya doon. At least pasabog ang finale with okay. Tatry niya si ng Yasi Black Rider. Pressman. At kasama rin niyang pumasok dito si Jack Roberto. Yeah. Anyway, sa character ni Jisoo, parang Jisoo ang magkakaroon siya pronunciation na Kim Jisoo. Jisoo. Magkakaroon siya Jisoo. magkakaroon siya ng connection kay Yasi Pressman. Yun ang pinapakita. So, anyway, di ba usually tayo pag may mga Korean star na
papasok sa mga shows na sa Philippines or parang sobra ka na-excite and all. Dito, magugulat ka lalo na kung wala kang alam sa Korean entertainment at hindi mo sila kilala, magugulat ka sa mga comments. Kasi walang excitement. Hindi sila na-excite. Actually, hindi yun. Na-excite sila na, wow, Kim Jisoo, pero alam kasi nila, lalo na yung mga may know-how sa Korean entertainment na si Jisoo kasi nung 2021, parang na-cancelled siya. Although siya naman mismo ang alam ko na personal na umalis. Dahil nagkaroon siya ng scandal regarding bullying. So it's about bullying po mayroon kasing taga-schoolmate niya na nag-expose, na kaya siya daw, biktima siya ng bullying from Kim Jisoo. So, umikot-ikot na yun, marami nang pumikap, marami nang naapektuhan. At that time, si Jisoo ay may ongoing drama. So, kinailangan niyang umalis doon sa drama. Anong drama yun? Napanood ba natin yun? May River something. Ano nga ito? Baka pero that time... Pasig River story. Pero that time, PhD, ano na siya? May pangalan na siya. Ito na nga. May pangalan na siya. Bida siya sa mga ginagawa niyang may mga drama. Anyway, sabi natin kung ano yung River something na yan, na kinancel niya na. Cagayan River? River Cruise! Naku, kinabahan ako. Bakit wala sa sent item ko yung sinan kong column? Naku! Na-cancel yung column. Kinancel din yung column. Hindi. Nakita ko yung pangalan ng sinendan mo. Grabe. Hala. Kinancel ang column mo. Nag-worry. Ayusin yung column ko. So anyway, yun nga, dahil doon... Ayun baka di ko na-send. Anyway. Hindi, yung, basta may River something, ano ba yan? River Cruise nga. Crimea River. Kahit na mid of filming na, tinanggal siya or siya ang umalis. Pero I think tinanggal. At bida siya doon. Oo, pinalitan siya ng ibang actor. Nasumikat ba yung pinumalit sa kanya? Hindi na rin pangalan alam. din So naman anyway, yun, nandito ngayon siya ngayon sa Black Rider. Nakasama siya ngayon sa Black Rider. So ang mga netizens, may mga comment na, ano ba yan? Parang may mga harsh na iba na binasura na ng Korea. Bakit gano'n ang Philippines? Kinukuha pa rin. Cancelled na ngayon sa Korea. Tapos dito, pipulutin natin. Something like that. Pero alam nyo, ito naman yung medyo na research ko. 2021 ang mangyari ito. Then after that, hindi talaga napanood si Kim Jisoo kasi military enlistment. So that 2 years. Siyempre, alam nyo, sa Korea talaga, pag medyo na-label ka ng mga scandal, minsan napakahirap talagang bumalik. Napakalayo sa Pilipinas na alam natin. Dito sa atin, the more na may scandal, sabi ko nga, parang the more na tumisikat pa aminin na natin yan. Ayun, eto na, River Where the Moon right? River Where the Moon Rises. Yun yung K-drama niya na ang haba ng title, kaya hirap tandaan, di ba? Yan ang huling K-drama niya. So, tinignan ko yung wiki niya rin, parang since then, wala pa siyang ginagawa ulit sa Korea. So, if ever ito ang parang naging comeback niya sa Philippines pa. So, sa iba, at 1 month na lang pero hindi tayo sure kasi baka pag nag-click, no? Oo, baka may mga follow-up na show ang ibigay ang GMA. Alam mo naman GMA, di ba? Hindi pa tinatapos. Ito, abot ang kamay ang pangarap. Yung mga komento, kapag nagigipate sa Pilipinas ka kumapit. Ganon. Bigyan naman siya ng pangalawang pagkakataon. Yun nga yung nasabi ko kasi in fairness naman to him, nag-enlistment siya. And then after that, alam nyo, nag-issue siya ng statement. At saka yung... Nag-apologize siya. Doon sa pangyayari before. Oo, parang gano'n. Pero na-explain na din niya, parang nagkaroon siya ng interview kung ano talaga yung nangyari doon. At yung nag-post sa online na nagsabing siya yung nabiktima, I think nag-sorry rin. At I think nga ngayon parang okay na sila nung sinasabing victim. Dahil dyan. Kaya may chance na malay nyo makabalik siya sa Korea. Ilang taon na ba ito ngayon? Ilang taon ba siya ngayon? Dito siya. Talaga ka. Kasi di ba yung mga matini ngayon, yung mga Korean talaga ng mga big stars, kahilera niya na yan kung tutusin dahil matagal na. Di ba? Mga ilang taon na ba siya, PhD? Malay ko. Hindi ko alam. Pwedeng mga late 20s kasi kung siya ay nag-enlist.
May edad kasi yan di ba? Sa enlistment. So kung 2021, 3 years pa lang naman ang lumipas. So yun, okay. Yeah. Yan. Dahil dyan. Bigyan nyo naman ng Bigyan natin ng chance. chance. Bigyan natin ng Oo. pangalawang pagkakataon. Why not? Ito na po mga Marites. After ng successful 3-night concert ng Bini, nag-announce po sila, magkakaroon sila ng concert sa Araneta Coliseum. Yes? Hindi pa rin sa Philippine Arena. Sobrang Hindi ba? successful Yeah. ang naging 2 3 nights. nights Three concert nights. ng Bini. Grabe talaga. Ang dami pa rin gustong bumili ng ticket. Pero talagang wala na. Mukhang hindi nanalo this time yung mga scalper. Mukhang, ewan ko lang Luigi Not unless. unless nakabili sila ng maaga, Namuuna, nabumili ng Yeah. Tapos may Nagbenta. mga ganon. Tsaka hindi ka mag-fan ka. Talagang kakapit sa patalin. Kahit sa Yes. scalper, bibili ka. So, At yun na nga. napatunayan ng Bini na hindi sila inuulan, Ay, may mga yung sinabi natin. Nabura na nila yung imahe na yon. Oo. So, yan na nga. Pero hindi, So, sige. So, in-announce din nila sa ika-third night na magkakaroon nga sila ng major concert talaga, which is Biniverse. Biniverse. The October Grand four. Actually, nakita Biniverse. ko yan kasi October 4 Yeah. at mangyayari ito sa Araneta Coliseum. Alam nyo, ito naman sasabihin ko, bilang sobrang dami nga ng iba phenomenal talaga yung katikatan ngayon ng Bini. Total naman, talaga nagkakaubusan palagi ng ticket. O ba't hindi natin gawing 2 nights itong kahit Araneta? Correct. Siyempre, sa una pa Julia yan, pero alam sure may meron niya kasunod. Repeat, O sana nga. Repeat. Oo, yes. Ang ganda ng effect nila doon sa concert kasi si New Frontier, meron siyang pinopost na parang snippets ng concert. Okay. Tapos, yung parang may announcement. Spell. Siyempre, hindi pa alam doon. Snippets. Naku, hindi natin alam kung ilang P. Tapos, parang ginawa nila, humarap sila dun sa LED. Tapos ang nakakatawa, ewan ko ba't sila umupo? Umupo sila sa floor. Tapos biglang may drone shot na parang from New Frontier, parang pupunta Sa Araneta. Papuntang papasok. Araneta. Saan Tapos, sila dadaan? naku, nakasakay sila sa drone. Charot. Ano to? Samantalang tatawid lang isang stoplight lang Grabe, yun. sigawan yung mga tao nung nakita na yung di ba yung pinaka-dome nung Araneta. Araneta. At biglang nga nilagay na Biniverse, October 4, ganyan. Yeah. So, hindi Bongga naman... naman din yung effect. May nabasa ako dyan ng Nega na yung tungkol sa yung light yes, totoo. stick light na para bang Light stick. light stick, di ba? Stick light. Di, alam mo, Light stick. Alam mo, tinabanggit mo yan, diba? Din. Alam mo, totoo. So, it's not Diba? all, Hindi na positive. puri-puri, Meron no? ding medyo negative. Ano negative sa- In a Ano sense, sinasabi? Hindi, kasi ganito. Parang Mumurahin. Nag-release kasi ang Bini ng merch. So, very, talaga Korean. Talagang may mga merch sila. May light stick sila, may mga shirts, may stickers. mga merchandising nila yan. Photocards, Okay. ganyan. So, eto na. May mga nag-video kasi, kaya hindi madi-deny. May mga nag-video na nakuha nila yung light stick. Ang mahal. Gaano kamahal? libo yata. 2,000 plus. Yun, di ba? Yes. Ang mahal naman. Ang mahal talaga. Mahal. Parang kung titingnan mo, parang kapresyo din ng mga light stick sa Korea. Oo. So, nung may nag-open, nandiyan hindi mabuksan, Aray. walang lights. Aray. So, makikita mo rin, parang hindi nga ganun ka, bongga yung quality. Oo nga, yun ang Siyempre, ako naman reklamo po, eh. walang halong bias or anything. Walang- Pero siguro maganda rin naman na dahil mabebenta naman siya ng mahal, siguro maganda rin Effortan na yung quality. Exactly. Bigay naman din natin yung kalidad yung merchandise. Oo, hindi, tsaka kasi, marami sa mga fans, o karamihan dyan, Estudyante. talagang Ginagawang collector's item yan one, two, hindi, pinag-iipunan nila yan Totoo. Pinag-iipunan At saka nila yan. karamihan sa kanila, mga estudyante pa. Estudyante, Imagine mo oo. yun. So, bigay naman natin yun. Ano ba naman yung konting kalidad? Kasi I'm sure naman, ang laki naman ng Tama. dyan. So, sa sinasabi ninyong yan, Quality check. pwede nating i-conclude na pinagsasamantalahan naman ng mga negosyante itong kung sino man yung nagpapalakad niyan. Pwede. Kung sino man yung in charge. Kasi nga, hindi nga na-check yung quality kung may mga video kayong ganyan. Kasi ang alam ko dyan, Diba? di ba, like ang ABS-CBN, meron silang May merchandising sila. meron Oo. silang tinatap na supplier or Yes. something. Yun, sana naman yun. Oo, Ibigay niyo naman quality yung... check naman. Kawawa naman yung mga hindi kumakain, Yes. nag-recess. Ilang pagkain ang hindi ka tinis kung Diba? hindi ka Totoo yan, oo. Ilang ganito. Oo, matuto tayo kay Ate V sa pelikulang Anak. My gosh.
ko yung anak ko nga, no? Kinukulta ko. Oo nga naman. Ito naman, ang Marites. Ito, Ding Dong Dantes, Deadma sa Bashers, matalino, disenteng sinagot, mga intriga sa Vilma Santos National Artist Nomination. Oo, kasi kumalat na nga ng kumalat. Una, ito po diba? bilang ako, syempre bias ko Ate V, no, at sina Papa Ding Dong, na nagkataon lang kasi yung aktor ang talaga pong naging main nominator, major nominator, pero may mga ibang grupo po. As explained na rin, mahigit 20 po yan na sumali, na nag-under ng aktor. Nandiyan dyan ng mga galing sa academe, galing sa mga iba't ibang grupo na sumuporta. Nagkataon lang na si Ding Dong yung representative nung aktor, nababash. Kawawa naman yung aktor na wala namang kinalaman si Ding Dong sa mga personal na, alam mo, yung kalakaran, etc. Nagkataon siya lang nagre-represent. Pero, dahil sa antalino ni Papa Dong, ang husay sumagot ng mga tanong, actually, kahit nung during the press con pa lang, may pasimple na siyang nasopla na isang nagtanong sa kanya na parang kini-question yung tungkol sa mga list ng awards, international, local. Nilapitan pa niya. Sabi pa niya, I will provide you the list and the document para ano. Kasi ni-review din po yan ng aktor. At saka sabi nga niya, sa explanation niya, mahigit na 300 members po na ang kasali niya at dinaan po yan sa General Assembly na inaprubahan ng majority. Hindi po niya lang siya. And lumaki yung issue kasi nga, nung during the press con, meron siyang nabanggit doon na mga movies ni Ate V na sabi niya, na nanalo sa Oscars. Nagkaroon po ng erratum, kinurek niya po yan, sinabi niya na supposedly lang ibig niya sabihin nun, 2 pelikula po na ni Ate V, yung anak at saka yung dekada 70, ang pareho naging official entry ng Philippines sa supposedly best foreign language film sa Oscars. At hindi nga lang nanalo kasi until now wala pa naman pong nakakwalify talaga kahit kanino nung panahon, hindi pa nakakwalify ang Philippines diyan sa aspeto na ng best foreign language film. Kaya gusto rin namin ituwid ito kasi kawawa naman, may mga ibang grupo po kasi at ibang hanay na may masabi lang kahit yung mga lumang issue na binabato kay Ding Dong na wala namang kinalaman sa ginawa nilang aktor sa ano yon. So yun lang. Wag ganon. Wag ganon. Mga naiisip nila, mga far-fetched. Far-fetched. Gusto ko yun. Ito na ba mga kaibigan? Tutok 13, bagong news program ng IBC 13. Uy, wag kang mag- 13 o 13. Nagulat ako. Ayan. Ako wala ng IBC 13. Meron Ako, I was about to say, may IBC 13 pa pala. Hindi, nag-rebranding nga. Rebranding nga kasi nga may bago ng presidente. Hindi naman, actually, hindi sila nawala. Kasi government network yan before. Ngayon, Ano siya, paano ba siya? Dati kasi ang tawag yan sequestered. sequestered yan kasama ng Channel 9. Pero ano mga programang napapanood dyan? Ay, in fairness Ang naman. president niya ay si Jimmy Policarpio. Oo, Jimmy Policarpio. Tawag ni Pia Castro Medinilla na siyang in charge sa news production. Ito na yung mga bagong Ito yung anchors mga nila. bagong- Si Pia Princess Castro, kilala Jordan. ko yan. Si Jimmy Policarpio. kilala ko. Okay, yeah. Jimmy Policarpio. Yeah. Tsaka si Mark Logan nandiyan, di ba? Andiyan, di ko lang. Alam ko nasa si Mark TV5 Logan. na eh. Hindi. Kahit na? Hindi nga may show sa Hindi, may show siya sa TV5. Oo. Pero meron executive, may executive position siya dyan. O di sige, o yan. Jay Torres. Si Sarina. Teka, sino yung mga yan? Ayan yung mga bagong host. Anong host ng ano? Two anchors pala, Ng news or- Tutok 13. Ang news program news itong program Tutok yan. 13. Ano, okay ba Ito to? na Si yan. Jay Torres. Si Jay Pwede Torres, naman, papasa. professional event host, print and model, PCSO host, and former PAL cabin crew. Si Jay Torres. Jay Torres. Sabi ni Pia, si Sarina Lusuego, yung babae ron, Lusuegro. Lusuego has been in journalism industry for more than a decade. Dati siyang reporter at news anchor for IBC. IBC talaga. He transferred to Radio Pilipinas and PTV. And more than 5 years, he joined IBC Mukhang News nagkakanta Team ng again. press ko nito. At si Princess Jordan. Kaibigan ko lang yung kaibigan kong presidente dati. Si Princess Si Jordan. Magda Rosales. Ayan, nakaganon pa siya. Ayan, Princess Jordan, news reporter desk for IBC. She's also into music. She can play violin and saxophone. Habang nag-news. Yan yun, di Habang ba? nag-news, gusto ko yan. Meron din daw silang news set
Studio. Ayun. Congratulations naman sa IBC 30. Several recognitions. At welcome Thank you. naman, i-welcome din natin sila sa industriya, di ba? Lalo na si Nagsimula Jay. yan ngayon. Airing of the 1 AM station of IBC. DWAN. Binalik din. Okay. Ayan. Nakikinig ako dyan before. Ayan, Binalik salamat din. po IBC dahil malakas ang IBC noon eh. Oo, naabutan ko naman yung kalakasan niya. Correct. Diba? Nag-RPN Ngayon, ako. nung nire-rebranding bata siya, ako. ibinabalik kasi nga, election is coming. Alam mo na. Dahil dyan. Piling ko lang. Dahil dyan, Sabado po, syempre meron na naman po tayong panibagong episode sa All TV. At sa mga gustong manalo ng ating exclusive mugs, eto na naman, simple lamang po ang inyong kailangan gawin. Mag-selfie lamang po sa harap ng inyong screen. Nakita ang logo ng All TV at i-post ng public ang inyong selfie sa Facebook kasama ang hashtag na MUXAllTV. Ang unang 10 magsasubmit ng kanilang photos ay magkakaroon ng chance na manalo ng mugs. Napapanood po ang All TV sa Channel 2 sa Free TV at Channel 13 is kay Cable, Channel 35 sa Signal. Sa Digital Free TV po, i-scan nyo lang po para mahanap po ninyo ang All TV. O yun na. Tsaka Channel 12. Salamat naman sa mga nanonood sa atin sa All TV. Diyos ko. Dahil dyan. Yun. Ito, tawin na po tayo sa... Ago. Abangan niyo po. Ikaw, ang ano mo, spill mo sa daho. Ay! Susunod na pa ang daho! Ayusin nyo. Hula-hula na. Di ba ikaw yung magsispill? Hindi. Bakit? Iba na? Hindi. May change of heart na? Hindi siya Hindi, mag-spin. meron pa muna. May primer muna bago. Ano to? Pintura?